May peskat. Mga tayo po magsitayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. So, may peskat at akin na po yung binibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Mark Nuar. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Orlando. Magaling. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unat dalangin po ng aming minamahal at ginagalamahal na Pastor Waldish Padalmeda. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa paglangis mo sa bawat naunang yugto na yung balagawain, na yung pinagpala, tinanggap niya sa kalangitan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga congregational singing, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo, sa awitin ng mga choir, sa mga anak mo nagtapat, sa kanilang ikasabong bahagi at handog, mahal na Panginoon. At higit po sa lahat, O Diyos, aming pinapasalamat ay yung napakatamis at banal na presensya. Lagi mong ipinapadama sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy na ikaw ay aming kapiling, ikaw ay nalugod sa aming pagsamba sa hapong ito, mahal na Panginoon. At sa mga oras po ito, Diyos, sa aming pong pagkikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita, minsanan pa kami po humingi ng tawad, lalo na po ang iyong abang lingkod. Sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay ng mga salita na lalabas sa aking mga labi, magsilbing pagpapalang spiritual sa iyong mga anak. At aming sama-samang sinasaway anumang hadlang, gawa ng kaaway, demos of unbeliefs and doubts, hindrances, cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal, Panginoon. Makaupo tayo mga minamahal. Amen. Bago tayo tuloy magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty belongs to our dearest Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, the soon and coming King. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldish Padalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, so all beloved Almeida family. At ako rin po yung nagpaabot ng inyong mapagpalang hapon sa beloved in-laws po natin, beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Mommy. Praise the Lord po. Good afternoon po. Sa lahat po ng inyong kasama, praise the Lord po rin natin, mahal Panginoon. At sa ating pong mga live webcast viewers all over the world, nakantabay. Pagpalain po kayo natin, mahal Panginoon, at pagbati sa lahat ng kapwa manggagawa sa panguna natin, beloved ordained preacher, sampo ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po na ginagamit sa banal na ubasan natin, mahal Panginoon, maging sa aming mga minamahal na mga baguhang bunga ng banal ng mga krusada, at sa inyo po, mga minamahal, na mainit na naglilingkod sa ating mahal Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal, mag-aral na po ng banal salita ng ating pinakamamahal Panginoon, ating mabuksan ating mga Biblia, ating talakayin sa hapong ito ating pinamagatang Journey to Spiritual Maturity. Journey to Spiritual Maturity. Ating pakibasa po ang ating key verse, 2 Peter chapter 3, verse 18. Amen. Ikalawa Pedro 3:18. Tatapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwatian ngayon at magpakilanman. Siya nawa. Sabi po sa English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Alam niyo po, lahat ng mga bagay, lahat ng mga may buhay dito sa mundo, mga minamahal, para ito po ay lumago, para ito ay tumubo, para ito ay lumaki, dumami, tumibay, mga minamahal, kinakailangan po ito ng tinatawag na consistency. Everybody say amen. Consistency. Ano ba ang ibig sabihin ng consistency? Ayon sa Webster Dictionary, ang consistency ay accurate,
or steadfast, mga minamahal. Ibig sabihin na tuloy-tuloy, walang patid, kung paano sinimulan hanggang sa dulo, ganoon pa rin. Everybody say amen. Yan ang kailangan, mga minamahal. Para ang isang bagay o may buhay sa mundong ito ay lumago, mga minamahal ko. Dumami, mga minamahal. Halimbawa, mga minamahal, ng isang halaman, kapag ito'y palaging nadidiligan, araw-araw, isang halaman nadidiligan, nasisikatan ng araw, mga minamahal, kasi ito yung kailangan po ng isang halaman. Kailangan siya ay palaging nadidiligan, siya ay naaarawan, mga minamahal, para siya ay lumago, mga minamahal. Itong halaman na ito, mga minamahal, asahan natin na ito po ay mabilis na lalago, mga minamahal, at sa kapanahunan, isang tiyak na bagay, ang halamang laging nadidiligan, laging naaarawan, mga minamahal, ay magbubunga. Everybody say praise the Lord. Magbubunga yan sa kapanahunan. Kapag naman ang isang halaman, mga minamahal, ay bibihirang madiligan at halos hindi na sisikatan ng araw, mga minamahal, hindi consistent yung madiligan yung halaman na ito, ang mangyayari, mga minamahal, yung inuugatan ng halamang ito, tuyong-tuyo na po yung lupa, mga minamahal. At yung ugat, walang masipsip na tubig, mga minamahal, kaya yung ugat, mababaw ang pagkakakapit. Kapag ang halaman, mababaw ang ugat, tuyo ang lupa, iisa lang ang ibig sabihin, madali itong mabunot. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Walang pinagkaiba yan, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Sa ating espiritual na buhay, mga minamahal ko, walang pinagkaiba yung ating hinalimbawang halaman. Yung halamang nadidiligan at yung halamang hindi nadidiligan. Walang pinagkaiba yan sa paglilingkod natin sa ating spiritual na buhay. Kaya kung hindi natin hahanapin araw-araw ang mahal na Panginoon, hindi natin lubos na mauunawaan ang banal na kalooban ng Diyos. Ang paghahanap sa mahal na Panginoon, araw-araw, tuloy-tuloy, walang patid, minuto, segundo, mga minamahal, upang ang Diyos ay mangusap sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi natin lubos makikilala ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Kapag hindi po nagkakaroon ng matibay na ugat ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kilala natin ang mahal na Panginoon na siya'y tagapagligtas, siya'y nagbago ng ating mga buhay, siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba. Pero hindi dyan nagtatapos. Mga minamahal, ang paghanap sa muka ng mahal na Panginoon, araw-araw, walang katapusan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil habang araw-araw, hinahanap mo ang mahal na Panginoon, araw-araw din, masusumbungan mo ang Diyos at araw-araw din, makikilala mo ng lubusan ang mahal na Panginoon na siya pala ay kaya magpalain ang iyong buhay, solusyonan ang iyong mga problema, mga minamahal. Everybody say amen? Kaya, mga minamahal, kapag hindi mo araw-araw hinahanap ang Diyos, hindi mo makita yung sikreto ng tagumpay na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi makalagan yung mga katugunan sa ating mga panalangin. Kung bibihira ka lang makipag-usap sa Diyos, kung bibihira ka lang makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kulang ka sa dilig. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang paglago sa espiritual, ang paglago sa biyaya ng mahal na Panginoon, gaya ng ating nasabi, consistent. Dapat accurate. Kung paano mo siya nakilala noon, hanggang ngayon, ganoon ka pa rin yung pananampalataya mo. Kung nabago man, mas lalong lumago. Dapat ang pananampalataya mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kailangan ng consistency, mga minamahal. Dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagdalo sa mahal na Panginoon. May regular ka na pagpupuri sa mahal na Panginoon. May regular ka na pananalangin. Mayroon kang regular na devotion sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung gusto mo lumago sa espiritual na kalagayan. Everybody say amen. Bakit, mga minamahal? Dahil yan ang kailangan ng ating kaluluwa.
Yan ang kailangan ng ating puso. Hindi kusang magmamatured, mga minamahal, ang ating espiritual. Kung hindi natin magaganap ang mga gampaning espiritual na yan, ang ating mga personal na pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, panahon, oras at lakas, pamumuhay na may kabanalang pagsunod sa pagkalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo consistent sa mga bagay na yan, hindi po tayo lalago sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Walang instant, mga minamahal. Tignan nyo sa sanlibutan yung mga instant noodles, ano ba? Instant pancit canton. Anong epekto sa katawan ng tao? Masama, mga minamahal. Everybody say amen? Walang instant na paglagong espiritual. Lahat yan pinagtatrabahuhan. Lahat yan may pinagdadaanan, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ibasa po, Ephesians chapter 4, 14 and 15. Efeso, versikulo 4, talatang 14 at 15. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa, napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatutbagay, si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na pahapay-hapay dito't doon, at dinadala ng magkabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig na ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makabutiwid bagay, si Kristo. Everybody say praise the Lord. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo po ay hindi lumalago, mga minamahal. Ayaw. Sabi ng talata, huwag maging katulad ng bata. Ano ibig sabihin? Yung pag-iisip ng bata, yung level ng espiritual ng isang bata, huwag daw maging katulad, mga minamahal, di ba? Yung literal na bata, madaling mauto yan. Sabihin mo lang sa bata, dito punta tayo doon, sasama yan. At pag sabihin mo sa bata, punta tayo doon, sasama ulit yan. Ayaw ng mahal na Panginoon yung ganoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Yung may narinig ka doon sa kabilang banda, ay maganda pala doon, ay mas okay pala doon, doon ako, mga minamahal. Everybody say, amen? Iiwan mo yung banal na gawain dito. Iiwan mo yung tungkulin dito dahil may narinig ka na mas maganda roon. Nasaan ang consistency? Everybody say, praise the Lord. Huwag daw parang bata. Mga minamahal. Iba naman yung sinasabi ng talata sa Matthew na maliban na tayo maging parang bata, iba naman ang ibig sabihin nun. Mga minamahal. Everybody say, amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto ng Diyos lumalago, nagmamature, ang kanyang mga anak, mga minamahal, para makita mo yung panlalim lang ng kaaway. Yung pandaraya ng kaaway, na sa ganun, hindi ka masilo, hindi ka mauto ng kaaway, mga minamahal. Kasi iba ang level ng pag-iisip ng isang matured Christian. Everybody say amen? Iba, mga minamahal. Hindi tayo pantay-pantay ng level sa paglago, dahil yung iba, late nilang na-save, yung iba, datihan na, yung iba, marami na talagang pinagdaanan, kaya hindi pantay-pantay. Yung ating level ng spiritual, depende sa ating pagsusumikap sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, kapag matured na yung Kristiyano, nag-iisip muna yan bago magbitaw ng mga salita, mga minamahal. Ganyan na matured Christian. Hindi yan basta-basta magbitaw ng salita ng hindi pinag-iisipan. Ito ba'y magiging pagpapala sa iba? Ito ba'y makakabuti sa iba, makakapakinig? Ito ba'y magiging katitisuran sa iba? Kapag mature na isang Kristiyano, hindi yan basta-basta nagbibitaw ng salita na hindi niya pinag-isipan. Everybody say amen. At kapag mature ng isang Kristiyano, mga minamahal, hindi yan basta-basta maniniwala sa anumang kwento, mga minamahal ko. Mapanegatibo man yan o anumang basta kwento na yan. Pag-aaralan muna ito ng isang matured Christian. Ito ba ay nakabubuti sa aking kaluluwa? Ito ba ay magiging pagpapala sa akin? Ito ba ay naayon sa salita ng Diyos?
hindi basta-basta maniniwala ang isang matured Christian sa mga negatibong kwento. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag musmus pa sa espiritual, ayan, padalos-dalos ng desisyon yan. Mga minamahal, ay doon, minsan, doon sila napapahamak. Minsan hindi nababantayan yung mga lumalabas na salita sa mga bibig natin, mga minamahal. Ganyan yung musmus pa. Nagsisimula pa lang, marami, kulang pa sa karanasan, mga minamahal. Yung mga musmus na Kristiyano sa espiritual, mga minamahal, madalas emosyonal. Madali masaktan, madali magtampo, ayaw ng pinapayuhan. Kaya nangyayari, hindi po lumalago. Everybody say praise the Lord! Para lumago ka, tumanggap ka ng payo, mga minamahal. At pagka ikaw ay lumago, matuwid ka sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto natin na magpatuloy yung ating growth sa spiritual, mga minamahal, na tayo'y mag-matured, mga minamahal, bawat Kristiyano kinakailangan dadaan sa tamang proseso. Bawat Kristiyano may mga pagdaraanan bago makarating sa mataas na kalagayang espiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang nagja-jump, mga minamahal, kahit naman sa pag-aaral natin sa libutan. Kapag elementary ka pa lang at gusto mo lagpasan yung mga kasabayan mong elementary, gusto mo high school ka kaagad, pagdating ng high school, tuliro ka. Hirap ka. Kahit anong gawin mo, hindi mo mauunawaan ang ituturo ng teacher sa iyo. Kahit anong talino mo, kapag from elementary, hindi ka dumaan sa tamang grade, baitang, mga minamahal, nag-jump ka into high school, kahit anong talino mo, hindi papasok sa utak mo, hindi mo mauunawaan ang ituturo ng iyong teacher. Bakit? Kasi yung sagot doon sa mga itinuturo ng teacher mo, ngayong tumalong ka sa high school, lahat ng sagot nandoon sa elementary na nilagpasan mo. Ganoon din sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi ka lubos na magagamit sa palalagawain ng Diyos, hindi ka magiging epektibo sa karya ng Diyos kapag hindi ka dumaan sa tamang proseso ng paglagong espiritual. Everybody say amen? Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Pag-iba sa mga minamahal, Matthew chapter 13, 31 up to 32. Mateo 13, 31 hanggang 32. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Tatapuan tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pa't nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Everybody shall praise the Lord. Ito po ay talinhaga, mga minamahal, at hindi na po ito bago sa ating pandinig. Sabi, yung butil ng mustasa, napakaliit. Napakaliit. Pero kapag ito po ay tumubo, ito po ay lumago, pinakamalaki sa lahat ng uri ng gulay at halos kasing sukat ng isang puno. Everybody say amen! Butil lang yan, mga minamahal. Butil. Nagsimula sa ganyang kaliit, pero kapag lumago, malaking malaki. Ano po ang ibig sabihin ng talinhaga, mga minamahal? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, hindi basta-basta lang sisibol yan. Everybody say amen! Na parang biglang lumitaw lang sa ating buhay na kahit wala tayong ginawa, wala tayong pinagdaanan, hindi tayo dumaan sa proseso, hindi po ganoon. Everybody say, praise the Lord! Halimbawa, binasa ng may isang tao, gusto maging mangangaral. May isang Kristiyano, gusto niya maging mangangaral. Ngayon, binasa niya yung Biblia. Binasa niya 24 hours. From Genesis to Revelation, bagdamag, binasa niya yung Biblia. Pwede na ba siya na maging preacher agad, mga minamahal? Preacher na ba siya agad? Pwede na ba siyang mangaral agad? Porque binasa niya overnight ang Biblia? Hindi po. Everybody say amen. Dahil hindi ganoon ang proseso, mga minamahal.
marami pang kulang. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pa equipped para mangaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang anointing, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, hindi makukuha sa isang araw lamang, mga minamahal. Unang-una, ito ay daraan sa maraming sakripisyo, maraming pagsubok, maraming pagtutuwid, maraming paglilinis. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Susubukin ka muna ng mahal na Panginoon kung karapat-dapat ka sa hinihingi mo sa Kanya. Subsub ka muna ng Diyos. Ipahiya ka muna ng mahal na Panginoon. Makita kung ikaw ay may pagpakumbabang puso. Utus-utusan ka muna sa mga mabababang kalagayan. Tignan na mahal na Panginoon kung ikaw ay magiging masunurin, mga minamahal ko. Everybody shout, praise the Lord. Maraming nangangara sa ibang sekta at denominasyon. Pero ayaw nilang dumaan sa proseso. Tamang proseso. Ayaw mag-ayuno na mahaba. Wala sa kanila yung pagbababad sa purian, mga minamahal. Ano ang mayroon sa kanila, mga minamahal? Basta ikaw ay tumungtong ng Bible school, pwede ka nang mangaral. Yun lang po ang kanilang pasihan, mga minamahal. Kaya nga lang, mga minamahal, sa Bible walang instant, mga minamahal. Lahat pinaghihirapan. Gusto mo ng anointing, gusto mo ng kapangyarihan, gusto mo ng himala, paghirapan mo yan sa pagsusubikap, sa pagsunod, sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Marami kang iluluha sa harapan ng Diyos. Everybody say amen? Marami kang iiyak. Maraming luha ang lalabas sa iyong mga mata. Maraming beses ka mapapahiya. Lilinisin ka, babalatan ka, para na sa ganon, maging karapat-dapat ka sa tangkulin na ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.